napakarami pong mga miyembro ng Iglesia Katolika ang nagko-comment. At ang sasama ang kanilang comment, sinusumpa pa tayo, pinagwiwikaan. Dahil po sinasabi natin, ibinubulgar natin yung katotohanan ayon sa Biblia at ayon sa kasaysayan. Hindi nila matanggap. Pero alam niyo po ba, mga miyembro po ng Iglesia Katolika, kung mag-aral lamang po kayo o mag-research, ang mga pare, paggising mo pa lang, pinagkakasala ka na. Bakit? Ayon po dito sa libro po ng Iglesia Katolika, sa Katekismo, page 82, sabi po dito, no? Pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Kita mo? Sa Biblia, bawal po ang lumuhod sa mga larawang inanyuan. Nakasulat sa Bible, ang baliw di marunong kumilala ng tama, kaya ang tama sa kanila masama, ang mali mabuti, kung mali ang mga aral mo, natural ang comment ng mga mabuti ay masama sa'yo, gets mo? Kaya wag mong sabihin katotohanan ang aral mo, baliw, walang sino mang nasa labas ng existing church na mangangaral ng tama, maliban sa pang-front o pangbalat kayo lang nila. Tanungin nyo ang mga sarili nyong mga baliw kayo. Pag sinabi ba ni Jesus na, what God had opened nothing can shut, mangangahulugan ba yan na nawala na yung mga existing leaders o ministers at existing church? Sinungaling ba ang Diyos nang sinabi niya na the priesthood is for everlasting covenant to serve God? Kaya nga inuutusan ni Jesus na lumapit ang mga tao sa pari, kaya nga ipinasok ng mga apostle sa kaparian ang Christianity. Baliw, kayo nag-research para sa ikakabaluktot ng katotohanan, tanungin mo ang sarili mo, sino ba ang nire-represent ng cross, di ba si Jesus? Ikaw ba o ang military ba kung magpupugay sa larawan ni Rizal? Ang pinupugayan ba si Rizal o yung larawan? Ikaw ba kung dumadalaw ka sa sementeryo ang dinadalaw mo ba yung larawan ng yumao mo o yung mahal mo sa buhay na nakalibing sa puntod? Ikaw ba kung sinaalaala mo ang mahal mo sa buhay sa harap ng picture? Ang iniisip mo ba ang picture o ang sinasalarawan ng picture? Baliw, di lahat ng pagluhod ay para sa Diyos o pagsamba. Basahin mong maigi ang Bible. Sa kalooban ng Diyos di lang ang Diyos ang niluluhoren. Marami akong patotoong versikulo niyan. At ang salitang samba ay maraming kahulugan, kaya kung originalidad na aral mismo ng RCC na iisa lang ang Diyos na sambahin, ibig sabihin alam ng RCC kung sino lang dapat ang sambahin bilang Diyos at tandaan nyo, ang aral ng RCC ay make God first, kaya kung may labis kang minamahal, ibig sabihin sa aral na make God first ay mas higit pang mahal ang Diyos, Jesus, at kung may original na aral ang RCC na iisa lang ang Diyos, ibig sabihin wala nang ibang sasambahin bilang Diyos, di mo naitindihan sinabi ni Jesus, kayo ay mga Diyos. Sa Bible, pangunahing kahulugan ng baliw ay, ang mga taong ayaw sumunod sa Diyos, kaya nga ang sabi lang ni Jesus wag mong tatawaging baliw ang tunay na mananampalataya ng Diyos.